Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is naranasan mo na ba yung matinding baha? At mayroon tayong concept na ang concept po natin for today is sacrifice. Sacrifice in the Christian life refers supremely to Christ's death on the cross, where He paid the penalty of our sin deserved. This is not a symbolic gesture, but a substitutionary atonement. God bore wrath of God in our place, satisfying divine justice and making reconciliation possible. Christ's sacrifice is that once for all offering that perfectly accomplished what Old Testament sacrifices and could only foreshadow. It demonstrates God's holiness in punishing sin, His love in providing a substitute, and His grace in freely offering salvation to all who believes. At ngayon po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Pero bago po yun, makikita po natin ito sa 1 Peter chapter 2 verse 24. He Himself bore our sin in His body on the cross, so that we might die to our sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Sa Tagalog po, sa kanya pagkamatay sa cross, pinasan niya sa ating kasalanan upang tayo mamatay sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo ay pinagaling. At ngayon naman po, share ko na po yung mga natutulad ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, substitution. Christ's substitution in sin bearing. So, yung pagpapalit pala ng Panginoon sa Kristo sa kasalanan natin is nagkakaroon pala siya ng pagbitbit sa mga kasalanan natin. Kumbaga siya na yung nag-ako lahat ng kasalanan natin dun sa krus sa Kalbaryo. At ngayon naman sa second teaching, satisfaction. Christ's suffering satisfies justice. So, yung pagsasakripiso pala ng Panginoon sa Kristo, na ibigay na pala dun yung satisfaction na kung saan na kailangan natin yung justice na yun. At ngayon naman sa third teaching, sufficiency, Christ's sacrifice and complete. So, ang Panginoon pala, nagsinakripisyo niya lahat upang sa ganun tayong kanyang mga anak is hindi na tayo maghirap pa. At ngayon naman sa ating application, first application, begin with grace, continue by grace. So, yung buhay natin, simulan natin siya sa kabutihan. Kapag simulan na natin sa kabutihan, yung buhay natin, syempre, kailangan natin siya ituloy-tuloy with good grace. Ngayon naman sa second application, break free from guilt and shame. So, alisin na natin lahat ng guilt sa buhay natin at syempre yung kahihiyan. At palitan na natin siya ng pagmamahal ng Diyos. At ngayon naman sa third application, behave like Jesus in humility in Christ. So, maging tahimik tayo kagaya ng Diyos na kung saan mapagpasensyo yung Diyos at syempre nagbibigay sakripisyo. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating discussion. How does understanding Christ's sacrifice deepen your appreciation for God's love? Para sa akin, sobrang lumalim yung pagmamahal ko sa Panginoon dahil kaya niyang gawin lahat para sa mga anak niya. Kahit sabihin natin makasalanan kang tao, kaya kang patawarin ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa Kanya. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.